Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Pagkatapos, makikita ang isang figura na nakasuot ng pulang damit na dahan-daang umakyat, habang kumakalat ang nakakagimbal na aura. Sa araw na ito, wala ni isa sa inyo ang makakatakas ng buhay, paindek na sigaw ni Hong Chenny. Ang tinig niya ay parang kulog na bumabasag sa katahimikan, kasabay ng pagpakawala ng kanyang kasanayan na, nag-alab na ningges na sumusunog sa kalangitan. Umalingaw-ngaw ang isang malakas na sigaw, at ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan ay bumulwak palabas, nagiging nag-aalab na pulang apoy. Nang marinig ito, hindi mapalagay ang puso ni Matandang Wei, may panandang sindak sa kanyang mga mata, ngunit ito ay agad na napalitan ng galit. Napangiwi siya at sumigaw, pinuno ng demonyo, paano kung pinalad kang mabuhay hanggang ngayon? Inaakala mo bang magagawa mo pa rin ang gusto mo tulad ng dati? Pagkasabi niya nito, bahagya niyang iwinasiwas ang kanyang manggas, at ang espiritual na enerhiya ay lumabas tulad ng isang ulan ng mga bituin at nag-aalab na mga karayom. Tiningnan siya ni Hong Chenny, naukit ang kanyang labi, walang gaanong emosyon sa tono, ikasyam na antas ng tunay na immortal. Napalakas ng tawa si Matandang Wei upang takpan ang kanyang pagkabalisa, may pagkabaliw sa kanyang mga mata, hindi mo inaasahan yan, di ba? Ang aking kasalukuyang kultibasyon ay kapantay mo, at kasama ang buong sektang ito, hindi pa rin tiyak kung sino ang mananalo o matatalo ngayon. Ang mga immortal sa likuran ay nagkaisaring sumigaw upang palakasin ang kanilang loob. Sinabi ni Matandang Wei, tama ka, isa ka lang ligaw na aso, anong ipinagmamalaki mo? Nang marinig ito, natawa lamang si Hong Chenny, ang kanyang mga mata ay kasing lalim ng bangin, ang mga kultibador sa gitnang rehiyon ay tulad pa rin ng dati na walang alam, wala kayong naiintindihan tungkol sa tunay na kapangyarihan. Bago pa man matapos ang kanyang mga salita, iwinasiwas niya ang kanyang manggas, pumutok ang espiritual na enerhiya, at nag-alab ang nagliliyab na apoy. Isang umiikot na haligi ng pulang apoy ang tumaas diretso sa langit, ang nakakatakot na init nito ay sumisira sa espasyo. Ang nagliliyab na apoy ay dumagundong pababa, ang umiikot na haligi ng apoy ay kumalat ng paalang sa kalangitan, at nilamon ng mga immortal na sama-samang bumubuo ng porma sayon. Ang kanilang pananggalang na liwanag ay naglaho ng madikit, at bago pa man matapos ang kanilang mga hiyaw ng sakit, ang kanilang mga katawan ay naging abo. Sa gitna ng nag-aalab na pulang dagat-dagatan ng apoy, ang aura ni Hong Chenny ay pumutok ng may malakas na dagandong, ang kanyang nanunupil na kapangyarihan ay bumulwak na parang makalangit na kapangyarihang bumaba sa mundo. Si Matandang Wei ay nakaramdam ng paghugong sa kanyang ulo, namutla ang kanyang mukha, at ang kanyang mga binti ay tila gulaman. Imposible, paano naging ganito kalakas ang iyong kultibasyon? Maaari bang naabot mo na ang langit na immortal na larangan? Isang maapoy na kamay ang bumaba mula sa itaas, mahigpit siyang hinawakan. Ang kanyang katawan ay nakabitin sa himpapawid, ang kanyang laman ay sumisitsit at nasusunog. Napasigaw siya sa sobrang sakit, hindi, kahit ang Panginoon na nasa larangan ng langit na immortal ay hindi magtataglay ng ikatlong bahagi ng kapangyarihang ito. Madilim na immortal, ikaw pala ay isang madilim na immortal. Ang kanyang sigla ay unti-unting nasusunog, ang kanyang kaluluwa ay nabibitak. Nakaramdam ng matinding paghihirap si Matandang Wei, Panginoon, alam mo bang nakasakit ka ng isang madilim na immortal? Tapos na ang lahat, ang kapalaran ng aking Siang Ming Dao sect ay ubos na. Napangiwi siya, tinipon ang kanyang natitirang sigla upang mag-alab, desperadong nagpadala ng mensahe pabalik sa sektang kinabibilangan. Malamig na bamaantong hininga si Hong Chenny, may balak na pumatay sa kanyang mga mata. Gusto mong sunugin ang iyong sigla para magpadala ng mensahe. Matandang Asong Wei, kung gusto mong mamatay, kailangan mong malaman kung papayag ako. May lumitaw na maapoy na tanikala sa kanyang kamay, bahagya niyang hinayla, at ang mga tanikala ay lumabas mula sa lahat ng direksyon, mahigpit na tinali si Matandang Wei sa gitna ng dagat-dagatan ng apoy. Pagkatapos, mula sa loob ng apoy, hindi mabilang na mga kalansay, tila bumangon mula sa impyerno, ay lumabas sa gitna ng apoy ng karma, dahan-daang lumalapit upang patayin siya. Ang umaalingaw na hiyaw ay nakapagpapanginig ng buto. Sa apoy na ito ng karma,
lasapin mo ang paghihirap ng libu-libong kaluluwang kumakain ng iyong puso. Sa marangyang tulugan ng Xiangmingdao sect sa gitnang rehiyon, si Panginoong Yi Wuqing ay nasa malalim na pagmumuni-muni nang biglang nanginig ang kanyang buong katawan. Napaluhod siya, may masamang pakiramdam sa kanyang puso. Sino yan? Sino ang may tapang na tambangan ang kagalang-galang na ito? Sa gitna ng kanyang noo, may biglang lumabas na daloy ng apoy, at may markang tahimik na lumitaw nang hindi niya namamalayan. Ang kanyang kaluluwa ay tila nasusunog ng nag-aapoy na apoy. Mula sa loob ng Asher Command Token, umalingaw ang tawa ni Hong Chenny, may dalang walang katapusang pangungutya. Yi Wuqing, pagkatapos ng maraming taon, isa ka pa ring walang kwentang tao. Namutla si Yi Wuqing, nang inig ang kanyang mga labi, at ang kanyang mga mata ay puno ng di paniwala. Hong Chenny, buhay ka pa ba talaga? Malamig na sabi ni Hong Chenny, may namumuong balak na pumatay. Kung ang isang mabahong duwag na ipis mula sa imburnal na katulad mo ay nabubuhay pa, paano mamamatay ang iyong lolo? Ito ay tatak ng alipin na ipinagkaloob ng Panginoong ito, maliban kung ang iyong kultibasyon ay mas mataas kaysa sa aking Panginoon, hindi ito mabubura magpakailanman. Sa kanyang pagsasalita, siya ay napalakas ng tawa, ang kanyang tawa ay parang demonyong tunog na pumupunit sa isipan. Ngunit iyon ay imposible. Si Yi Wuqing ay sobrang galit na nanginig ang kanyang buong katawan, namula ang kanyang mga mata, at napangiwi siyang sumigaw, Hong Chenny, huwag kang masyadong mayabang. Noong nakaraan, pinatay kita ng isang beses, ngayon, maaari kitang patayin sa pangalawang pagkakataon. Sa isang marangyang pavilion kung saan ang espiritual na enerhiya ay makapal na parang hamog, ito ang Wuji sect, ang nangungunang sect sa 8 malalaking Dao na sect ng gitnang rehiyon. Si Panginoong Feng Qingyang ay nag-iisang nagmumuni-muni sa loob ng pangunahing bulwagan. Ibinaba niya ang kanyang ulo, ang kanyang kamay ay marahang hinahaplos ang isang maliit na ulo na nakalagay sa kanyang harapan, may kalungkutan sa kanyang mga mata. Ang kanyang paos na boses ay umalingaw-ngaw, munting kayamanan, sa lahat ng mga taon na ito, hindi ko pa rin mahanap ang paraan upang buhayin ka. Inaalala ang nakaraan, may puot na kumislap sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga ngipin ay napangiwi ng damyugo ang mga ito. Noong taong yun, kahit pinatay ko si Hong Chenny upang ipaghiganti ka, ang puot sa aking puso ay mahirap pa ring alisin, na pumipigil sa aking kultibasyon na umunlad kahit 1 pulgada. Sa sandaling yun, may nagmamadaling yabag na umalingaw-ngaw mula sa labas ng bulwagan. Si Yi Wuqing ay baliw na pumasok, namumutla, nanginginig ang boses habang sumisigaw, Kuya, may masamang nangyari. Ang pinuno ng Zuming sect, si Hong Chenny, ay hindi patay. Nang marinig ito, nang inig ang buong katawan ni Feng Qingyang, agad siyang tumayo, kumaway ang kanyang manggas na lumikha ng hangin, ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng talam. Anong sabi mo? Agad na kumuha si Yi Wuqing ng isang Asher Command Token, iniabot ito gamit ang 2 kamay, sinisikap na panatilihing matatag ang kanyang boses. Kuya, totoo ito. Ang matandang Wei ng ating sect ay nagtungo sa silangang rehiyon ng Xiantian na sect at hindi sinasadyang natuklasan ang kinaroroonan ng pinuno ng demonyo, ipinagsapalaran niya ang kanyang buhay upang ipadala ang balita. Nang marinig ito, lalong nagdilim ang ekspresyon ni Feng Qingyang. Bigla niyang iwinasiwas ang kanyang kamay, naghatid ng malakas na sampal. Si Yi Wuqing ay napaluhod sa lupa, huwag nang magdalawang isip pa, sabihin mo na agad. Hinawakan ni Yi Wuqing ang kanyang pisngi, may dugong tumutulo mula sa sulok ng kanyang bibig. Ang kanyang puso ay puno ng takot, ngunit hindi siya makapag-atubili. Nauutal niyang sinabi rin niya, kung alam niya noon na gagantihan mo ng masama ang kabutihan at pangungunahan ng pagsalakay laban sa demonyong sekta, noong patayin niya ang anak mo, dapat ay pinahirapan pa niya ito ng husto. Napangiwi si Feng Qingyang at sumigaw, pinuno ng demonyo, ang puot sa pagpatay sa aking anak ay hindi mapapatawad. Tiyak na dudurugin ko ang iyong mga buto upang aliwin ang espiritu ng aking anak sa langit. Puwersa niyang iwinasiwas ang kanyang manggas, 8 utos ang nagbagong anyo sa mga sinag ng liwanag at nagpaputok sa lahat ng direksyon. Ang kanyang makapangyarihang boses ay umalingaw-ngaw sa buong gitnang rehiyon, 8 malalaking Dao na sect, sundin ang aking utos. Mula sa sandaling ito, inilalabas ko ang kautusan ng pagpatay sa demonyo, ipinapatawag ang lahat ng immortal na kultibador ng gitnang rehiyon upang magmarcha patungo sa silangang rehiyon,
patagin ang Xiantian sect, at lubusang patayin ang demonyong si Hong Chenny. Si He Wuking ay nagmamadaling tumayo, namumutla pa rin ang kanyang mukha, at ang kanyang puso ay hindi mapalagay. Nagkuyom siya ng kanyang mga kamay at mahinang nagsalita, "Kuya, sinasabing ang pinuno ng demonyo ay sumapi sa Xiantian sect bilang isang disipulo. Sinasabi ng alamat na ang kanyang Panginoon ay may lakas na hindi masusukat. Ito ang nakababatang kapatid na ito ay naghihinala na ang kanyang pag-aaral ay isang dahilan lamang, at lihim niyang ginawang pugad ng demonyo ang Xiantian sect, upang lamang mag-ipon ng kapangyarihan at magbalak na sakupin ang gitnang rehiyon." Lumunok siya, lalong lumiliit ang kanyang boses. "Noong mga nakaraang taon, umasa tayo sa 4 na dakilang banal na kasama upang supulan ang pinuno ng demonyo. Ngayon, bago tayo kumilos laban sa pinuno ng demonyo, hindi ba natin ito dapat iulat sa mas nakakatasas?" Lumingon si Feng Qingyang upang tingnan siya, ang kanyang tingin ay parang matatalim na espada, halatang halata ang masamang hangarin. "Pinagdududahan mo ba ang aking desisyon?" Namutla si He Wuking, pinagpawisan ang kanyang likod. Mabilis niyang ibinaba ang kanyang ulo at pilit nang umiti, "Hindi ko po yun magagawa. Napakalaki ng lakas ng kuya, ang pagpatay sa pinuno ng demonyo ay parang kuting na kumikiliti lamang." Sa sandaling yun, isang nakakatakot na presyon ang bumaba mula sa langit, dumagan sa dalawa na parang gumuhong bundok. Nanginginig ang espasyo sa paligid ng pangunahing bulwagan, at isang makapangyarihang boses ang umalingawngaw sa buong Wuji sect, "Panginoon, hinahamon mo ba ang autoridad ng banal na sekta sa pamamagitan ng unilateral na paglabas ng isang kautusan ng pagpatay sa demonyo?" Biglang nagbago ang ekspresyon ni Feng Qingyang, nanghina ang kanyang mga tuhod, at napilitang lumuhad sa lupa dahil sa presyon. Ang kanyang puso ay marahas na nayugyog. Ito ba ang presyon mula sa banal na Panginoon ng Xiantian banal na lupain? Napangiwi siya at lumaban, tumutulo ang pawis sa batong sahig, at magalang na sumagot, "Ang hamak na ito ay hindi maglakas loob. Susundin ko ang lahat ng utos ng banal na Panginoon." May pag-aalinlangan sa kanyang puso, at bahagyang kumislap ang kanyang paningin. Bakit siya personal na nakikialam sa bagay na ito? Biglang, tumaas pa ng isang antas ang presyon, lumangit-ngit ang mga buto ni Feng Qingyang, may lumabas na sariwang dugo sa kanyang bibig, namutla siya. Muling umalingawngaw ang tinig na yon, malamig at walang pag-aalinlangan, ang labanan sa pagpatay sa demonyo ay pansamantalang ititigil. Maghintay hanggang sa may ipadala ako sa Xuantian na sect upang siyasatin ang katotohanan, at saka natin pag-uusapan ang pagpapadala ng mga tropa. Unti-unting umatras ang presyon, at bumalik sa katahimikan ang pangunahing bulwagan. Dahan-daang pinunasan ni Feng Qingyang ang dugo sa sulok ng kanyang bibig, naninikip ang kanyang mga pupil, at mahinang bulong, magpadala ng sugo. May mga agos sa ilalim ng dagat na bumulwak sa kanya. Ang 4 na dakilang banal na lupain ay nangunguna sa mga sect sa gitnang rehiyon, at kabilang sa mga ito, ang Xuantian banal na lupain ang may pinakamalakas na lakas. Ang mga banal na Panginoon ng banal na lupain ay noon pa man ay nasa mataas na lugar, bihirang makialam sa mga makamundong gawain. Noon ay nagbayad pa ako ng napakalaking halaga upang bahagya lamang mahikayat ang pinakamahinang primordial Holy Land na kumilos, ngunit ngayon ang Xuantian sect ay ginagalawan ng ganito ng isang banal na lupain. Xuantian sect, Xuantian banal na lupain, maaaring mayroon ng koneksyon ang dalawa.